Ginagabihan ng linggo-lingguan ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakatingin ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga udyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang katiliran. Tuwag-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, kaya hindi naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na na. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tiniguri ang kambali sa salabing dalawa, ay wala pa unang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanilang ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggang hindi ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay. At naisosot dito ang aking daliri. At hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas sa ulong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapili ng mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aming mga kamay at ilapit dito ang daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking taliliran. Huwag ka nang magkahinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? Sapagkat nakita mo ako. Mapapala ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Maraming mapagabala ng ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad ngunit hindi na nakitala sa aklat na ito. Ang mga nakalaging rin sinulat upang sumampalataya ngayon sa Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa dilim magkaroon kayo ng buhay